sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:07 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. May dayan yung kabibilog nga probinsya takan. Noche de Ronda. Apisar nga may bagyo kita, madanlog, magasa, mabasa, maugan. Mayad-ayad sa gyapon nga kabibilog nga Banwat Kalibo. Noche de Ronda. Sa kunsi man kita makaron anuman nga sitwasyon, kabay unta, worry free, healthy, happy kita tanan. Ag preparado kita para sa bagyo nga ra. Noche de Ronda. 9 minutos makaligad sa oras it alas 6. Siyempre, di it excuse yung bisan may bagyo, hindi kita magpasagamat. Salamat gyapon sa mahal nga Diyos sa panibagong kay gayunan, yung gintaon na nakatuntanan. Maga ililiba kita pagi sa rundaya nga palatuntunan. De Ronda. Oy, Webeson kita nga edisyon na September 25, 2025. Maga ililiba kita siyempre sa pagkatod kanyat mga balita, impormasyon, may puhos man or uwa. Significant man or bukon, bala na ang buwas. Kumusta by the way aton adlaw it Webes? Ba makabig man naton dayahin aga nga long weekend. Kapin ay kanselado tanan ng mga government offices. Kanselado ro tanan ng mga klase bangod sa nakapaidagom kita again. Signal number 1. Iya sa probinsya takan nagpilapang ka mga probinsya nga ni. Pero don't worry, hisayuron ta pagid mga nangan. Aro pinakaulihi pagid nga weather forecast mga kasimanwa. For the meantime, ato niya pangabay para mas abo kita nga makasayod. Sa ngalan nga rong Noche de Ronda program now streaming live. Pangabay abi, like and share ha mga kasimanwa. Mag-subscribe sa amon nga YouTube channel Kasimanwa nga kanon. Ayaw kita it-isip it mga warla-warla ha. Apisar gin mention naton nga long weekend. Ay Biyernes yun aga, pag sunod adlaw Sabado, Domingo. Hindi naton pag i-grab rong oportunidad nga mana. Yes, woohoo! Dapat mag-focus kita. Iba ang may alam, ligtas ang may alam, eka nga.
Kaysa sa magsakay kita't motorsiklo nga hilong, mag-drive it sa kakyan nga hilong, mag-drive it tricycle nga hilong, magbilin it problema sa sarili, sa pamilya, sa ibang tao. Ang kapalikot ako kay nakatuwag. Kung hindi kita mamati, ata sigilo, so be it, bring it on. Nano by the way rong nga posibleng epekto it bagyo sa aton nga probinsya? O kung iya katon or kung wa man katon iya ro bagyo sa ibang nga parte Pilipinas ay kumusta man kita? Binadumdum man naton aton mga igbanghod nga ayhan direkta nga naapektuhan it bagyo. Naga-simpatiya man ayhan kita sa aton mga igmanghod. Kapin pa sa mga may malubha nga sitwasyon, kapin ka mong magbili na ha. Mayad aman ako no sinana ko akon nga kilaga nga buko ninyot kilaga. Na kung magbaha may mga nagasunod nga banggo sugpo. O hay paalin kun buaya. Mga kasimanwa. Picturean mo yan, videoan mo, i-post mo sa social media. Iyat aron mga buaya nga raw. Sa tanan nato ng mga biyaheros nga nagapamati, God bless you all. Ipahilayo kamo sa mga aksidente ha. Magpangamuyo gid. Ayaw it paharas-haras. Madanlog pamando karsada. Sa tanan man nato ni mga kasimanwa, oy nagapo pamati apisar nga manog siragon dapat. Amat-amat yun man Wagon man siguro't nagapabugog makarang gabi. Wagon man it nagapamanicure pedicure. Pwede ko na mag-amat-amat close mga ma'am and sir. Paulian nyo man inyo nga mga empleyado nga kapin parang magayo-gayo rong bagay. Mayad yan, ibisan pa paano, may mga tricycle drivers, pakita karang mga mahugod nga nagabiyahe. Dahan ka mo mga sir, ha? Langga na kung kamuta na. Sa gihapon na batian kita via Aklan Cable, Paradise Cable, mga kasimanwa, ha? Naka-alerto ro aton nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Nagpa-preskon gid ka ina. Mas mayad gid nga preparado mga kasimanwa. Sabay man sa pag-ilinugan nga nga panyempo, dapat maging alerto. May manakaw nga nakasugod rito sa isang katindahan. Sa may area Itlibas, inuna na sa may Tabayon. Gin atem gatakawan rong papagas station. Nandaya papalando. May yaniwat na buol. Ito mabuk mga kasimanwa. Ay tao kung siin yun na itong volt nga itong mga kasimanwa. Mas o minus 20 or 30 mil ha. Wapagid kita at konkretong information kaya man nagbalik-balik kita to sa area kainan. Unfortunate yet. Sa mga nakaabot yun sana nga mga panimagay, please check, recheck, counter check kung mga importante nga mga bagay. Atong takara is for awareness, no? Parang hindi baga kita malipat. Hanggat maaari, kung wa malangman it importante, take time to full charge your cell phones, your mobile phones, mga rechargeable mga flashlights rin ha. Ay hindi kita kasayod kung nanurong posible pa nga matabo. Sayod ban kita nga rupila naton ka mga kabukiran paman nga raw saturated na. Hindi na masyado nga maka-absorb itubig. Kung may mga kasiman o may mga pamilya pa nga sagwa ha, o hanggat maaari remind uli kun maton ag ipangamuyo taman kabay pa hindi mag-brown out. Basi kung mag-super saiyan yung mga ugok sa social media. Kung may mga halimbawa gang maakig matabaga ka mo. Nawa mga naibubulig nga ra sa aton yung mga linemen ho. Mayad akong takaron kung inyong bagay ro una nga madugaan it power.
Hambay royon it akong kilaga, nga bukon ninyo't kilaga. Mayad man niya gabi sa aton niya mga quick response team, sa mga prayer warriors nga nagapupamati makon, please do include sa aton niya mga prayers. Or aton man syempre nga mga responders ay abi nyo ay naka-duty maton pero nang isip ito man sana nga mga pamilya. Sa aton niya nga pag-ililiba, aton man abing i-verify kung ano man ka prepared in fairness rong barangay poblasyon mga kasimanwa, ay hindi na ato na maistorya si ABC President and at the same time Barangay Captain Poblasyon Honorable Neil Candelario. Sir, mayad niya gabi mangumusta man kita hindi na sa Isla at Boracay, kumusta man andang preparasyon dito, although sayod kita pagarihas malangro na preparedness malangro na. Ay, pila natin sa mga pangutanahin na, no, bastante man inyong mga gamit rin, ha? Kung wa pa, sin kita mabuol. Especially una sa Isla Boracay, kasayod man kita nga united, kidhagos sa mga establishments, ang mga barangay and even municipal officials ta una. May mga resorts kita una nga naka-ready man magpahugam literally kung nga mga gamit kung kinahanggan. Dayon dumanami nga senaryo. Kung may mga ginapaabot kita nga kalamidad, ipahilayo man gid kunta. May mga willing magpahugamit generator, speedboat, ayawang na to nagpamunggo nga to sa kay Kasimanwang Milfred, ha? Standby kita mga Kasimanwa, ha? Ay ginahuwat-ugat naton tong connection nato sa Pag-asa. Sa mga Kasimanwa naton syempre nga nagaw ihapon sa 16 tanan diya ka barangayan sa Bilog Banwat Kalibo. Welcome. Again, of course, sa mga taga-Isla Boracay, mainland, Malay, Buruanga, Nava, Sibahay, Tangaran, Makato, naman siya, Malinaw, Leso, Liba, Kamadalag, Balete, Batan, Altabasin, Washington. Welcome sa Balatuntunan. Sa mga kaigbataan, kapartidusan, kaparyentihan, aton yung mga yo, inagon sa gawa, itaton nga probinsya. Kung si mga mga partit, Bilog nga Western Visayas, Bilog nga Region 6, Bilog nga Panay Island, Bilog nga Pilipinas, at Bilog nga Kalibutan. Si DOST Pag-asa Weather Forecaster and Chief Weather Forecaster, Chris Perez, mga Kasimano, mati ka muna, ha? Ayoy, aton naton do pinaka-latest naton nga weather forecast paagi again. Sa pinaka-latest man naton nga Energy Weather Report. Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil sa bagyong si Opong at sa pinag-ibayo nitong habagat. Patuloy ang kumikilos papalapit ng ating bansa. Sa ngayon po, patungo dito sa may bandang Eastern Visayas area ang bagyong si Opong. At kanina alas 4 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 195 kilometers hilagang silangan ng Giwan Eastern Samar o sa layong 225 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay ng severe tropical storm na si Opong, ang lakas ng hangin na umabot na hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso naman aabot na hanggang 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So, base sa mga naging latest development in terms of movement and direction nito, ay nagkaroon tayo ng bahagyang slight change sa ating forecast track. Samantala, patuloy namang pinag-iibayon ni Opong ang habagat o southwest monsoon na siyang nagdudulot ng kaulapan dito nga sa kanlurang bahagi ng gitna. Alright, we're very sorry mga Kasimanwa, no? Okay, dali ang gid hay padayon naton, ha, mga Kasimanwa, standby lang gid. Nakataas na tropical cyclone wind signal number 3 dito nga sa may Sorsogon, sa northern portion ng Masbate, kasama nga yung Ticao at Burias Island, dito sa may bandang buong northern Samar, sa northern portion ng eastern Samar, at saka sa northern portion ng Samar. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng yellow, ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 2. Dito nga sa may bandang eastern portion ng Batangas, sa southern portion ng Quezon, sa Camarines Norte at Camarines Sur, sa Albay, sa Catanduanes,
sa natitirang bahagi ng Masbate, sa Marinduque, sa Romblon, sa Oriental Mindoro, ganun din sa central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, sa Biliran, at sa northwestern portion ng Leyte. Yung mga lugar po na may wind signals number 3 and 2, yung lakas ng hangin ay pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng halaman. Pwedeng makasira ng mga kabahayan ng ilang istruktura, lalong-lalo po yung mga gawa sa light materials at mga lumang materyales. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So basically, mapanganib na lumabas during kasagsagan ng bagyo, yung pagdaan ng bagyo sa inyo. Kaya't ang maaari, simula po ngayong gabi, hopefully nakapag-prepare na, iwasan na po nating lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan dahil inaasahan nga natin yung patuloy na paglapit ng bagyong si Opong dito nga sa Eastern Visayas, then sa may bandang Bicol region. Yung mga lugar naman po na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga lugar na may wind signal number 1. So itong central at saka southern portion ng Isabela, lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, itong bandang Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, buong Benguet, yung southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, dito rin sa Nueva Ecija at Tarlac. Wind signal number 1 din po, nakataas dito sa may bandang Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Rizal, sa Cavite, sa natitirang bahagi ng Batangas, sa Laguna, sa natitirang bahagi po ng Quezon, dito sa Occidental Mindoro, dito sa may bandang Cuyo Island at Calamian Island. Wind signal din po sa ilang bahagi ng Visayas, particular na sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar at sa natitirang bahagi ng Leyte, sa buong Southern Leyte. Sa northern portion naman ng Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Island. Northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, at sa northern portion ng Antique. Wind signal number 1 din po dito sa may bandang Mindanao area, in particular sa Siargao Island at Bukas Grande at Dinagat Island. Sa mga lugar naman na may wind signal number 1, asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan, at inaasahan nga na posibleng magdulot ito ng minimal to minor damages sa inyong mga kabahayan sa ilang uri ng pananim. So generally, ang wind signal po ay babala patungkol sa lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. At dahil nga patuloy ang paglapit ng bagyong si Opong sa kalupaan ng ating bansa, in particular, pinakamalapit siya ngayong araw sa Eastern Visayas at sa may bandang southern part ng Bicol region, kaya mas mataas yung wind signal dito, mas malakas na hangin. And asahan po natin sa patuloy na paglapit ng bagyo, posible pang madagdagan ang mga lugar na may wind signals number 3, wind signals number 2, at pwede ring lumawak pa yung mga lugar na may wind signals number 1. So sa mga ilang lugar naman na may wind signal number 1, lalong-lalo na dito sa may bandang ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon sa kanlurang bahagi at Visayas, maaaring sa mga oras na ito ay paminsan-minsan pag-ulan lamang yung mararanasan nila, no? Sapagkat ang wind signal number 1 naman, yung lead time or yung palugit na tinatawag natin, normally 36 hours or less bago po natin maramdaman yung lakas ng hangin. Subalit sa mga lugar na may wind signals number 2 and 3, mas maikli na po yung lead time. At ilang araw na rin po tayo nagbibigay ng babala, kaya hopefully sa mga oras na ito ay nakahanda na yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga lalawigan sa silangang bahagi nga ng Southern Luzon at ng Visayas, yung mga lugar na yung inaasahan natin na unang posibleng tamaan nitong sentro ng bagyong si Opong. Ano naman inaasahang pagkilos, no? Pansinin po natin, 2:00 ng hapon, ito yung tinatayang location ng severe tropical storm na si Opong. Ngayon, hindi po natin isinasantabi ang posibilidad na posible pa itong umabot sa typhoon category bago lumapit or mag-landfall dito nga sa either the Northern Samar or Eastern Samar areas bukas ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw. So, dapat maging handa po yung mga kababayan natin dito sa Northern and Eastern Samar area for the possible landfall. Pagkatapos po niyan, posibleng tumbukin itong Sorsogon, and then southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, at saka itong northern part ng Mindoro provinces. So, ang pinakikita ko po, yung tinuturo nating dadaanan ng linyang ito, yan yung center track, yung pagkilos ng sentro lamang, no? Pero pansinin din po natin yung tinatawag na area of probability. Yung area of probability, nagpapakita po ng iba pang posibilidad
na maging aktual na pagkilos ng bagyo bukod pa dito sa center track na kinokonekta nga po ng mga linyang ito. So, tingnan natin yung inaasahan natin possible landfall mamayang or bukas ng alas 2 ng madaling araw. Binanggit ko, kailangan maging handa ang Northern at Eastern Samar. Isang posibilidad ay pwedeng mas mababa pang maging track at tumama siya dito sa Eastern Samar. Or, maging bahagyang pahilagang kilos at either tumama sa Catanduanes o dito sa Camarines Sur. So generally, kung pagbabasihan po natin ang ating forecast track at area probability, dapat maging handa sa potential landfall scenario ang mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern at saka Eastern Samar. And then sa pagtawid po, makikita natin yung with reference to the center, dapat maging handa ang nakararaming bahagi ng Southern Luzon, ilang bahagi ng Visayas, and possibly itong Metro Manila. Magbibigay po tayo ng update, titingnan natin kung bahagya pang maging pakanluran ng kilos ng bagyo in the next 6 hours, then malaki rin ang chance na bahagyang bumaba pa yung magiging forecast track natin. Kaya antabayanan po nila yung 3-hourly Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga sa bagyong si Opong. Mapapansin naman natin na sa Sabado ng madaling araw ay posibleng nakalagpas na ito ng landmass ng ating bansa. And then sa darating na Sabado ng hapon, halos na nandito na sa northwestern boundary. And then Linggo, tuluyan na nga nakalabas ng ating air responsibility. So kung ibabase natin sa ating forecast track, malaki ang chance na simula ng Sabado magkakaroon ng gradual improvement, hindi naman po sa lahat, kundi sa ilang bahagi na previously dinaanan na ng bagyong si Opong. So tingnan naman natin ano yung rainfall forecast base naman sa pinilabas nating weather advisory ngayong alas 5 ng hapon. So ang nakikita po nilang color coding sa ngayon ay amount ng rainfall. Yung unang mga mapang pinakita natin na may color coding, nagpapakita ng mga lugar na may wind signal base sa lakas ng hangin. Ito naman po mga kulay dito sa ating weather advisory rainfall map, ang ibig sabihin niyan, yung dami ng inaasahang ulan in the next 24 hours. So pansinin natin kanina binanggit ko na pinakamalapit ang Bicol Region at Eastern Visayas sa sentro ni Bagyong Opong. So inaasahan po natin in the next 24 hours, sa susunod na 24 na oras, ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, pinakamaraming ulan inaasahan dito nga sa Samar provinces. Lalawigan ng Sorsogon, Biliran, Masbate, Romblon, dahil inaasahan nga natin na posibleng kung matutuloy ang forecast track natin bukas ng madaling araw, maglalandfall na po dito sa area nito. Samantala, yung 100 to 200 millimeters of rain, ito naman naka-highlight ng orange. Ito nga itong Leyte, Negros Occidental, itong Panay Island, Guimaras, yung natitirang bahagi ng Bicol Region, and then itong Calabarzon area, and then itong lalawigan ng Oriental Mindoro. Habang yung naka-highlight ng yellow, makikita natin ay nakasama pa rin ang Metro Manila at ang ilang karatig lalawigan, maging ang lalawigan ng Aurora, Palawan, Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Visayas at northeastern part ng Mindanao. So yung mga pag-ulan na dala po ng bagyo si Opong ay posibleng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. Pagbaha sa mga lugar na malapit sa ilog sapagkat maaring yung patuloy na pag-ulan in the next 24 hours maging sanhi ng pag-apaw ng tubig ng ilog sa inyong lugar at immediately maapektuhan po yung mga komunidad sa gilid na ito, yung mga kababayan natin naninirahan malapit sa mga tabing ilog. Samantala, pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, so iba yung pag-ingat po sa mga kababayan natin. By this time and hopefully hanggang sa makalagpas ang bagyong si Opong, sana nakapaganda na po tayo dahil ilang araw na rin po tayo nagbibigay babala para maiwasan natin yung peligro ng paparating na bagyo. Ngayon sa mga lugar naman na may 50 to 100 millimeters, pwede rin naman po magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga isolated cases, Pero yung malaking chance na malawak ang pagbaha dito po sa mga lugar na naka-highlight ng orange or red at sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Ang magiging actual na senaryo, base sa matatanggap niyong pag-ulan, malaking factor pa rin po yung environmental changes sa inyong lugar. Kung dati sabihin na natin na ang inyong kabundukan, maraming punong kahoy, malawak pa rin po yung mga lugar na maraming halaman, and then suddenly nagkaroon ng pagbabago. For example, may tinatawag tayo na urbanization, yung mga agricultural areas kinonvert po into residential or commercial areas, maaaring yung natural capacity ng inyong environment
para protektahan kayo sa mga hazards na dala ng for example, na bagyo ay humina or pwedeng napalakas pa. So, basically, kailangan magmatsyag tayo, maging alerto tayo. Ang mga hazard map po ay nakadistribute na po sa inyong mga local government. Hopefully, magiging reference po ito sa pagpaplano para sa ating kaligtasan. Samantala, ang pag-ulan naman inaasahan natin simula bukas ng makapananghali hanggang Sabado ng makapananghali. Mapapansin natin, no, mula dito sa silangang bahagi, yung kulay pula, yung pinakamaraming pag-ulan, napunta naman dito sa kanlurang bahagi. Sapagkat by this time, inaasahan natin na posibleng nga nandito na yung sentro or offshore na, nandito na sa may bandang West Philippine Sea, yung tinatayang sentro ng bagyong si Opong. So, generally, yung matataas na pag-ulan, Mindoro provinces, Batangas, Marinduque. 100 to 200 millimeters of rain naman sa Cavite, Bataan, Rizal, Laguna at Quezon, habang dito rin sa Aklan at Antique, and then sa lalawigan ng Romblon, and then Bataan nga sa Central Luzon, and then 50 to 100 millimeters naman sa Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Camarines provinces, Masbate, Capiz, Iloilo, and Palawan. So, sa mga nabanggit nating lalawigan, in the next 24 to 48 hours, ay pwedeng madagdagan pa yung mga lugar na may pinakamaraming inaasahang pag-ulan. Kaya i-monitor din po natin yung weather advisory or yung babala patungkol sa pag-ulan na dala nga ng bagyong si Opong at nitong pinag-ibayong habagat in the next 24 to 48 hours. Makikita naman natin, isang epekto rin ng paparating na bagyo ay yung magiging maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Kanina sa ating forecast track, ang projection, ang critical is simula ngayong gabi hanggang tomorrow afternoon, yung pagtawid. So makikita natin sa ngayon, dumami na po yung mga bahaging karagatan na inaasahan nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. No? Sa mga nauna nating presentation, nakakonsentrate lang sa Eastern Visayas. Pero sa mga presentations natin ngayong araw, mapansin nyo po, nadagdag na rin po yung mga bahaging karagatan ng Bicol Region sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, maging dito sa may bandang Northern at saka Eastern Samar, sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Marinduque, Romblon, Camarines Provinces, Masbate, Biliran, yung coast ng Southern Quezon, Northern coast ng Aklan, Northern coast ng Capiz, Iloilo, at Northern coast ng Leyte. So dito po sa mga lugar na to, hanggat maaari, huwag nung pong papalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. Hayaan na po natin lumagpas muna yung bagyo bago tayo mag-resume ng ating pangingista. For example, or any other businesses. Samantala, ang gale warning natin, gaya ng wind signal, gaya rin po ng rainfall forecast, maaaring mas maging malawak pa po yung bahaging karagatan habang patuloy ang kumikilos palapit ng ating bansa. Kaya magantabay din po at manatiling updated sa gale warning na ipinapalabas naman tuwing alas 5 ng hapon at alas 5 ng umaga the following day. Nandiyan pa rin po yung banta ng storm surge o daluyong o yung matataas na pag-aalong hahampas sa mga coastal areas dahil sa papalapit na bagyo. So, in the next 24 hours, ang projection natin, more than 3 meters ang taas ng mga daluyong pwedeng humampas sa mga coastal areas dito nga sa may bandang Catanduanes, eastern coast ng Albay at sa northern Samar. Ang taas naman ng pag-alon sa eastern coast ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, natirang bahagi ng Albay at eastern coast ng Sorsogon, posibleng umabot ng 2.1 hanggang 3 meters. Samantala yung mga lugar, bahagi coastal areas na naka-highlight ng yellow, yan naman po 1 to 2 meters. At maaaring maging mas malawak pa yung mga lugar na may mas mataas na daluyong sa mga susunod po nating storm surge warning. So, mga bagay na dapat nating antabayanan ng update. Unang-una, yung Tropical Cyclone Bulletin, yung babala ukol sa papalapit na bagyong si Opong, yung weather advisory, babala ng mga pag-ulan na dala ng bagyong si Opong at ng pinag-ibayang habagat, yung gale warning natin, babala para sa mga alon hanggang sa napakaalong mga karagatan, at itong storm surge warning naman natin, babala para sa mga posibleng daluyong o matataas na pag-along, posibleng humampas dito nga sa mga coastal areas na dadaanan ng bagyo. Samantala, yung pinag-ibayong habagat, no, hindi lamang yung bagyo ang magdudulot ng malakas na hangin. Ang pinag-ibayong habagat po, pwede rin magdulot ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, sa buong Ilocos Region, Cagayan Valley, Palawan, sa buong Visayas, ganun din sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Oriental, Camiguin, Caraga Region at Davao Region. Bukas naman, mga occasional na pagbugso ng hangin, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, sa Palawan, buong Visayas,
Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Oriental, sa Camiguin, sa Caraga Region at Davao Region. Sa Sabado naman, pamisa-misang pagbugso ng hangin sa buong Luzon at Western Visayas. Ang pagbugso naman ng hangin na dulot ng pinag-ibayang habagat, pwedeng magdulot po ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Dito nga sa mga areas na nabanggit natin, kaya't iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot sa mga bahaging karagatan, itong mga lugar na nakalista. At uulitin natin, no, yung mga magiging maalon hanggang sa napakalon ng karagatan, posible pang madagdagan. Kaya't antabayanan po ang updates ng Pag-asa. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamayang alas 8 ng gabi at ang next press briefing natin mamayang 8:30. Sa parating na bagyo, mga dapat tandaan, maging alerto, maging makibalita sa latest information patungkol sa bagyo, patungkol sa pag-ulan, sa lagay ng pag-alon, sa daluyong, mag-monitor sa updates ng Pag-asa. At sa ngayon, dapat meron na tayong established na response protocol, community and family plan. Community plan, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang LGU at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Family plan in terms of, for example, maganda ng emergency kit, and as much as possible, lumikas sa mas mataas na lugar o sa mga itinakdang evacuation center. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alright, there you go mga kasamana. Pinaka-latest weather forecast. Ito DOST Pag-asa. Thank you so much by the way kay Chief Chris Perez at aton nga DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Kabatian taman rong advice ha. And we do believe nagasalig gid kita mga kasimanwa sa preparasyon man iya sa aton nga probinsya Itaklan. Alas 6:38 manubalik kita mga kasimanwa pagkatapos kita mabilang ka mga reminders mga bay hugat-hugat sa kamuruna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Ariano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Are you an experienced accountant who knows the ins and outs of BIR rules and tax compliance? We're hiring. Join a fast-growing, dynamic team that values precision, integrity, and your expertise. If you have a solid background in financial reporting, tax filing, and BIR regulations, we want to hear from you. Apply today and take the next step in your accounting career. Bring your resume to Clifford Construction Corporation located at 172 Toting Reyes Street, Calibo, Aklan. Let's grow together. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross Chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Ninjong Paypakwa Syrup. Ako po si Sara Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer. Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching yung throat ko at magkakasakit, when I take Ninjong Paypakwa Syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjong Paypakwa Syrup, my #1 choice. Ninjong Paypakwa Syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool,
American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mamatas mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imo sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Noche de Ronda. Padayon ka mo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Kasi man mataas ba imong blood sugar kung baga may diabetes. Oh, don't worry, hararo sabat sa imong bagatian DTX 500. Pero DTX 500 again may 3 ka anti-diabetic properties. Serantin nga nagapanubo at glucose. Vicin nga nagakontrol it aton nga blood sugar ag polypeptide nga may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 again sarang mabakal sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine at Wellness Center, Revendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Standby galing sa inyong mga pa-shoutout ha. Priority ta anay ro aton karang pag-monitor sa aton man nga panyempo. Hopefully maabot naton makaron linya kay man nagulag pa sabi kita ho. Si ABC President, no? At the same time aton nga kapitan sa barangay poblasyon. Nano by the way ron preparations patana side naman apisar nga preparado kita tanan with no much ado yan na sa piyak nga linya si poblasyon barangay Captain SB mayad nga gabi live ka makaron sa Noche de Ronda program. Hello, Kaswalbert, no, idol, may tayong maugan-ugan nga gabi ikatong tanan. Yes sir, ba manami gyapon bisan nga naka-alerto kita, maybe nagapo panimbang man kita no sa aton nga
mauganon nga panyimpo bangod kay bagyong Opong. Good vibes gyapon imong greetings. Mangumusta kita sir? Ano ka preparado ro aton nga barangay poblasyon sa aton nga nga ginabantayan nga magain nga panyimpo man? Yes, no, thank you, Kasmalbert, no, sa rayang gayon. Since yesterday, no, ay ratod nga barangay poblasyon BDRRM ay naka-activate ko dahil nga atong disaster operation center doon ay kahapon ayagi apan sa pag-meeting manamon it aton nga LGU Kalibo, no, interagency task force kahapon, no, it aton nga municipal disaster reduction sa pagpanguna ni Mayor Juris ay nagpa-meeting man kahapon. Tanan mga kabarangayan, mga kapitan, nag-andang mga representative ito man. Kahapon ayagi dingan yung pa-activate ayagi rayang aton nga mga disaster risk reduction nga ng mga committee, no, o mga opisina. Kaina man aton ayagi man nga mga opisina, no, at mambang naton nga mga section chief it aton nga BDRRM it aton nga barangay poblasyon ay aton yung meeting, no, gitawan yung mga tasking man sanda. Okay. Like sa aton nga operation, sa planning, logistics, finance, no, kailangan naton at aton nga mga provisions, no, sa barangay, especially no, aton nga evacuation center ay gipahaom mo ta kahapon pa. Okay. Kasmalbert, no. So haom na aton nga mga tawo ang aton nga barangay poblasyon, no, just in case nga umabot na yung bagyong Opong nga katon nga maapektuhan kita. So aton lang man nung karon ay napanawagan ay aton nga mga pumuyo, no, ay dapat na maging alerto man at maging aware, no, sa kagatabo, maging dapat ay magpamati sanda sa mga aton nga radio, no, especially sa Energy FM, no, sa iba pang mga sources naton nga dapat ay sandahay magpamati gid kung ano man dug na panawagan it aton yung bukod yung munisipyo at mga kabarangayan just in case, no, umanon ko nga mag-abot tayong bagyong Opong ang mapektuhan kita ay tumanon gid naton nga gid dahil raya nga ra mga pagpahaom magpadumdum kantahay para katundon tanan sa kamangayran kaligtasan naton, Kasmalbert. Hindi man nabi katon malipod nga pilang adlaw naman nung advance advisory aton nga DOST Pag-asa. Anano, by the way, Kapnil sir, dong pinakagina hambaga binaton pinakagina panimbangan naton nga ma-experience niya sa Banwat Kalibo. Is it dong posible nga pagbaha? Kon pagbaha gid man, Kapnil, may we have the confirmation kay man aton man abi kara syempre hay sayod ba naton nga ro kondisyon it aton nga Aklan River kon magsugong linungan ay posibilidad nga magtaas rong tubig. Ang paki-identify na lang din, Kapnil, if ever na mga flood prone areas, particularly sa aton nga Banwat poblasyon abi. Go ahead, sir. Yes, tama. Siyempre buko niya mang itahangin nga mabaskog aton kag batayan bilang paglinungan, no, siyempre kung gainungan mabaskog abo ay kung gauwan pagid ito sa aton nga uplands, no, nga mga area ito probinsya ay aton gid doon nga salpon iya sa aton nga lugar iya sa aton nga Banwat Kalibo, especially sa barangay poblasyon since low-lying area kita. Ang tama rin mong observation nga, no, kung sabay pa nga hindi basta kung ito pagbaha ay gid aron ay sa aton nga area iya sa barangay poblasyon ay paghalin di kara sa Sikimpo, no, kabaan ni Sikimpo sa Rizal, kabaan ni aton nga sila sir na Uyuturong ay gid ang mga areas nga kaiping it aton nga Aklan River, no, or aton nga Aklan ay doon gid vulnerable nga mayad. So dapat ay observant gid nga mayad, no, aton nga mga pumuyo ginauman-uman na kondon dahil hindi naton pagugaton, no, nga hindi malisdan yun naton nga mga rescuer saka kita magtawag dayon nga kita ay kinangan it bulig dahil nauman-uman namon doon kung pag hambal nga force evacuation dapat tanan ay nakasaka yun dahil kung kamo ay magmatigas pa doon malisod yun pag tumawag kamo nga rescue, no, agrawon niya aton nga mga rescue nga mga officers o aton nga rescue personnel ay ibang kinabutang man naton doon sa andang sarili sa peligro ay hindi ko tanamon doon sa kapagsugtan man, Kasmalbert. So dapat kita mismo, no, magpahaom aton nga
mga gamit ay aton nga bugkuson kung ginabugkos, aton nga may mangod nga may mga bagatian, may mga magugang, agar maunga, ay dapat sandal atong unahon nung alagaan. Kung pwede, isaka natin nga sa lugar, kung masakaan kita nga mga imangod natin nga pataas sa ng lugar, ay idagon nga ginaton. Ang kundi, ay iya sa atong evacuation center, iya sa atong barangay poblasyon, barangay hall. Okay. Una gid kita man Kapnil, no? Una-una siyempre sa pagpangamuyo nga hangga't maaari, no? Hindi kita matamaan in kaso nga hapiton kita or maka-experience kita literally at mga pagbaha. Kumusta by the way ro aton nga evacuation center iya sa aton nga lugar, no? Sayod taman abi pag wa man naton again ginapangamuyua kung in kaso por kaso nga mag-agabutan ro aton nga mga evacuees, mga ginasalbarta sa mga flood prone areas, preparado man na Kapnil sir, may mga tubig kita nga magamit, etc. Sige, bay. Ito kaingat ay ginoy aton yung mga provisions, aton yung mga siyempre aton mga logistics, aton yung mga sakyan, no? Yan, okay. Ito para may poblasyon, may aton yung makaron nga active na 3 o 4 nga kasakyan nga pagagamiton. Ang ating giron ay atong ging advice no mga in charge karon nga pwede punon nga giro gasolina, yun yung mga kasakyan, ang aton nga mga tubig, ang mga pagkaon nga mga stockpile no just in case no nga kita gid abi hay abot-abutan ita yang si Bagyo Upong. So doing nga ni namon no aton nga mga tactical operation no iya sa barangay poblasyon ay haumat aton yung mga opisyalis karon kay ina sa meeting naton ay inagit no nagasuporta gabulig aton tanan. Makaranga gabi Kapnil sir, interesado man kita kumusta if ever kay man sayod may mga naka full alert na naka full status alert man kamo makaron, may tawag kara no, may mga posibilidad nga maglibot-libot man kamo induna if ever hay ananuro po nga posible man nga senaryo no nga pagahimuon itaton nga barangay hasta nga mag aga-aga abi kay man ro pag kwan nga raho ro pag linugan pa karo ginabilan ng tayan man naton Kap. Yes, so although the forecast no rayang rang Bagyong Upong ay inatanaw pang basin aga pat o sa Sabado gid nga ni no landfall ay pero inaga mo umpisa pero kita nga po na continue monitoring aton nga pag communication bukod niya makiya sa barangay poblasyon kundi pati sa ibang mga kabarangayan no kas Malbert continue man naton nga pag tao mga information no sa aton nga NDRMO no ay certain pag kung ano mga ginamonitor ng daman ay ginabalik man ng dakamon doon. Agi doon na tama rin mo nga ron no full alert man sa aton nga barangay poblasyon sige doon na randang libot man no kung ano para aton niya mga bugantayan no sa raya nga ginabangan naton niya pagdahan naton mo sa pag-abot daya nga Bagyong si Upong. May nagkukablit gidabe sir by the way hay kaso por kaso ba na hay kumusta may mga ready man mga relief goods gon. Yes, siyempre purbigan nga kitang kay na may mga provisions siya gikaron kita Okay. Para kay poblasyon. Sige, lastly na lang siguro sir para hindi ba kita maka-interrupt sa possible pa ninyo nga mga instructions nga igatao orong aton nga reminder again dapat gusto ipaabot pa sa aton yung mga tagpamati especially sa may area ita poblasyon Kalibo. Go ahead sir. Yes, once again, thank you no, Kasmaster Tagadi. Kabalik naman nato no, sa aton mga pumukuyo, may pagabuton kitang bagyo, si Bagyong Upong. Hindi na natin paghugaton no, magbaspog, karon kita magpahaom. So, sa makaroon pa lang, dapat ay sa iyo naton, aton ubrahon, sabay ko nga ni kayo na, aton mga igmanghod, ay at nga may mga bagatian, mga magulang, ay kung pwede ay just in case pag-ababot gid man ay wa may pagpakamuyohan ay safety ginaton wag pamati kita permi sa mga radio no tugangan nato mabaskog nga pangadye nga ibigaton kita apektorya. Okay. Salamat gid sir sa oras sa ginpahuga mo kamon sa Noche de Ronda program. Noche de Ronda. Swabe gid aro part nga to. Magpangamuyo, magpangadji. Alin nato ng mga tawo kung hindi kita pagkaguyuyan man no. Puit laon kita. Ano ba't may akon kay na nga istorya ito sa banga.
sayod tagid batsagan tagid no. Amba ko nga na kima kun abi ko ako taman kararon na may mga makaraya nga bagat tiyagon. Di ba it may it may sound corny sa evaporate siyempre pag pangamuyo is everything. Sa mga nanggakatabo manangarahay ako unta man sa indi. Pero may nagahugat man nga gaba. Ay Mariones di Garapones Alas 6:58 standby kita mga kasimanwa sa evening tour at PCS sa Small Town Lottery Aklan ha. Balik-balikan ko galing rin nyo karon yung mga pa-shout out. Happy birthday anay gali man kay Tigayon Barangay Captain Hill Apolinario Murandante sir. Happy birthday. Anak karang handa rin na hay kwan i-share naman ina sa ana nga mga bipat. Man naka-alerto man tanan niya ni makara ha. Kapin pa nagpagawa gunit advisory cancellation of classes. All levels mga kasimanwa ha. Ag siyempre kansilado man dong opisyal mga gobyerno nato niya sa bilog nga probinsya at Aklan. Alas 6:59 standby safe din direct PCS sa Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagdagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Thank you for your continuous support for patronizing PCSO products. Please be reminded that every day we have 2 chances of winning, that is 2 p.m. and 7 p.m. The result for our 7 p.m. draw is only for the purpose of a clown. For those who have just tuned into our FB Live, I would like to inform you that we have just conducted a series of activities for pre-draw proceedings. And now we are ready for the actual draw. Maybe ask our AAC representative to give the official go signal. Okay, may go signal kita sa ating AAC representative. Aklan, let's play PCSO Small Town Lottery. Time for the first winning number. Numero 26. Time ready for second winning number. Yes. Alright, our official winning numbers this evening are numbers 26 and number Alas 7:01 aton karon nga oras. There you go, evening draw result at PCS sa Small Town Lottery Aklan makarang gabi it Huwebes, September 25, 2025. Don't worry para sa mga wa makahingabot o makasubaybay sa nasabitan karon nga draw. Let's do the recap. For mga winning numbers again, 26 agjes, 26 and 10. 26 agjes sa tama nga pagpasunod. 26 and 10 in exact order. At gaton syempre Great Lion Gaming Ventures Incorporated rong solo nga lehitimong partner at PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagdaya, sa mga nagpusta, unfortunately and sadly wa magdaog na pierde literal nga nagsunggod. Better luck next time kung may nagdaog man. Congratulations kasi manwa, congratulations pangga. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw.
3 minutos yun mga ligad sa oras. Alas 7 standby man ay ready man naton rong communication naton kay Balabag, Boracay, Barangay Captain Honorable Jason Yap Talapian. Mangumusta man abi kita rito ho. Kumusta rong Islat Boracay ha? For the meantime kasi manuan hadlo ka man baga matapnan umanit sugagop dahil sa kabo karandagang komplikasyon kaparehos itikos. Relax, mag-D3 Bio. Panubuon or viral ang bacterial load sa aton nga gawas. Mag-D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Kaphil, Barangay Tigayon, happy birthday! Love you, sir. Enjoy sa birthday, Sa mga, again, may mga pamilya pasagba, wa pa makauli, no? Paki-contact gid. Again na sa interview naton kay Capnil Candelario. Hopefully included yung dekatuman sa mga logistics, ano pa nga mga preparations, no? May gasolina rong andang patrol, may load ro andang mga cellphones fully charged ro andang mga transistor radios, no? Importante kabay nga hindi maduga rong communication kay man mabudlay. Maghimo it mga rescue operations kung hindi naton makontak ro isagag. Doon pakunta gid, no? Mga kasimanwarong importante man. Paano ka to makapangayo it respondi kon nayang literally nga what data? Data sa international kato niya data. Wakat load, wakat pangtawag. Mga kasimanwa. Ipahilayo gang. Kasayod ban kita nga may mga natabo gali before, no? Nga mga maybe bunga man it miscommunication pero makara apisar nga nagasalig kita may cellphone man may messenger ayot salig importante hindi kita mag-abot sa punto nga nagasinggit kita tabang, no? Agbukod niyang manda it dayarong una nga kahigayunan una nga nag-on nga nagapinahaom kita, no? Mga kasimanwa mabudlay kung magsunggod si Mother Nature, si inang kalikasan, hindi na makagarantiya baga nga to kin-mention kay na ni Chief Chris Perez ita DOST Pag-asa, no? Mga kasimanwa, because also of the so-called urban development, aton nga palibot posible nga naghinagon doan naman nga nayang environment capacity, no? Nga masalbar kita sa kung anano man nga mga pagbaha, no? Ruaton nga mga lugar basi kon overdeveloped na, basi wagon it ubuson sa bundong ginatawag nga catch basin, no? Ginatugpaan it tubig ulan, mga kasimon ay kun umawas. Ro tubig abi nature tanan na ron mausoy gilat imot agagyan. Basi isang kiri nga basa habugon ta nga taga-dapa-dapa malang masinggit bahawot ariya na uuber man kun amat sinoro aton nga basugon kun amat, no? Mabudlay gon budlayon masakit pa sa buot mag-remind kita nga si Kwan abi nga to nagpinatindog dito it daya nga structure gin-develop na abi ro kaganasan hay uwagon do kakugnan kanipaan, no? Ro hambal man it pilang ka mga eksperto, mga kasimanwa. Ro dati abi nga mga kawatihan, no? Gin convert yun sa mga fish funds. Ngani nga mas naging accessible sa tubig rong aton man nga mga makabig sa mahaw, no? Aktibidad nga mga tawo. Okay? Ro mga daya karang hindi kunta dapat nga intrahan pa naton yung mga tawo hay ginaintrahan ta. No, alinon ta kinahanglan taro space. Or hindi dapat i-convert
ginaidiyahan naton nga i-convert because we need space mga kasimanwa. Alinon tagid lang ron. So kung gaabot man do tiyempo, in fairness nga hambag ita akong kilaga nga ginagabaan kita. Noche de Ronda. Ay, wa kita't mahimo. Ginawat-ugat naton dong linya ni Honorable Jason Yap Talapian. Kung maging available, ma-shout out anay abi kita ho kasi manuang chief sir. Okay, from bottom to top kita, Madam Vanji Cuesta, good evening, kumusta? Kumusta rin na si Aina? Madam Leon na padasas may niya gabi, kasama nuwang El na lang daw, may man niya gabi, kumusta rin panahon na sa aton? Madam Elna! Kasi manuwang Tessie de la Cruz, God bless, agamat gid. Kakyut-kyut kita ko anang star nga rangagin padagaho, ay be safe always ha. Bro Marlos Walog Silva sa Takopit Caldero. Kasi manuang Eliseo Rompe mayad niya gabi, kasi manuang Ruben Espino Guillermo mayad man niya gabi, kasi manuang Lisel, kasi manuang Rindel. Kumusta ka mo rin ha? Si kasi manuang Lucelda Dalawis nasa lahing singer yan. Kasi manuang Rojas Siprina Diz mayad niya gabi. Kasi manuang Gigi sa buko sa okay, mauganon nga kahaponanon sa tanan sa gamat. Alas 7:09 aton karon nya oras ha. O standby na hopefully sa pagpanumbalik ta maabot man naton dulin niya ni Honorable Jason Yap Talapian. Kumusta man kita to sa Isla Boracay api. Standby mga kasimano, manubalik kita pagkatapos sila mabilang mga reminders mga bay, hugat-hugat sa kamuruna. Noche de Ronda. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has Charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butik. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro. Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po. 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny? Yes po.
Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko. Opo, tapos? Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko. Wow. Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Sa pinalin kita nga porsyon mga kasimanwat aton nga nga pag-ililiba. Kasimanwa natahap ka man baga nahadlo ka man uman matapnan itsugagob nga raho, mga kasimanwa apisar nga nagaklaim ikaw ba dati nagsugagob na kuag. May posibilidad abi mga kasimanwa nga matapnan ka man uman. Agro problema rudaga nakarang nga komplikasyon no. Tayong tawag baga nga tikos ay makahagadlok delikado. Poro relax. Mag D3 Bio, panubuon, viral, ag bacteria load sa aton gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Noche de Ronda. Sige, kung may dugang pa nga mga pa-shoutout, thank you so much, Gid. No, sige, agang siguro si Cap Jason basi kung may mga instructions man nga ginatao. Anyways, haramat aton karangan na ilaan no? Dahil nga ni nga every time nga may mga bagyo naaagyan do aton nga probinsya at akan mga kasiman may bukon bagat kaparehos before no? Rong pag-create it National Disaster Risk Reduction Management Council down to regional, provincial, municipal, and even sa barangay mga kasimanwa no, nag-minimize somehow sa mga nag-agreyang no, sa mga hindi ko kapilit. Siyempre mas abuon makarundong literal nga namadla nagtuon naduga or maybe nabuhinan do pagka-pilosopo mga kasimanwa, naging mas alerto, nagtagam, may mga lessons learned mga kasimanwa. Noche de Ronda. Apisar karon may inagilang matano, may mga casualty, damages when it comes to life and property. Eka nga, dumduman ito kung nagligan itong mga bilinugan. Pilang ka mga baka sa area at di baka uro nagkagagumus.
bangod sa pagbaha. Ag hindi malikaw nga maikonekta guman sa palpak nga flood control project. Noche de Ronda. Kaina sa may humarap bangan na istorya nga ni naton actually si Kapitan Chudorico Chudosio, no? Sa doon nga concern nga may bitak rong part 8 revetment wall sa sector 5, no? May nga gabi kinyo na, by the way, no? Aga kay Kapitan, salamat sa pagpa-interview, no? Nayang kay Kap Chudorico Chudosio and family, no? Nadiskubrihan. Pwede ninyo ma-review ro aton nga recorded interview kana sa aton man nga Facebook page post, no? Kung anano rong observation nanda, nano rong action taken, ag nano ro aton nga i-expect kay man suno sa mga istorya hay kapinpahay using the phrase nagkabuking na Noche de Ronda. when it comes sa mga ghost flood control projects, mga kasimanwa, no, medyo kwankid no, masailan makaroon do istorya parte sa dayang raho. Ag nakibot ana ako mga kasimanwa, no, isingit ta lang dayang rahay, it could be nagakatabo man. Sa pilang ka mga areas naton kung sa siin may mga flood control projects. Hambag ko man yan before hay, no. Hambag ko gid. Maybe iba katon senador, congressman, kontraktor, pilang ka mga taga Department of Public Works and Highways nga involved sa iskandalo nga parte sa ghost flood control project, mga kasimanwa, or mga usual nga gina-blame, ginabaso, ginahingabot sa social media, sa national news, no, mga kasimanwa, pero haragali ho. Maybe kung may contractor nga bagasugon, may subcontractor. Maybe nagahipos-hipos siya ng pilang ka mga foreman nga nadadawit, may sarili man nga version it korupsyon. Tambukabi man na kasi manwang Malbert ko nano rato. Rugin sugid gaton mga kasimanwa, makunami kung tara sa sunod ko na buan, no. Kita ninyo raya nga ginatawag nga mga steel pipes ang ginabutang sa kilid at suba. Part 8 dayang flood control nayang project, mga kasimanwa, no. May mga naaabutan ng sigon nga nadiparahan baga, ginaasitilin, ginautod. Dahil steel pipes nga kita doon ginamat ginagubong nga ron, no, chag. Imbis nga halimbawa, no, ruana nga supposedly gubong it steel pipes hay 6 meters, mga kasimanwa. Kung gabi kuno, mga kasimanwa, may mga nagatiid-tiid, mga inaman mismo nagatrabaho, ginautod, ginapakilo. Kung bukod pa kilo, baligya. Hay bukon bagaraya, it kapartiman, it ginatawag nga korupsyon. Bukod bagaraya, it kapartiman, it pagpanakaw. Mga kasimanwa nga, tripping at ako iba, pero hay, harot-aro resulta. Kung bumaskogro kuryente itubi sa ubos, ay kaman do pundasyon hay lawlaw, no, mga kasimanwa. Kung wat nagatanaw, asitilino uturon, kasimanwang Roger Barrientos tupas, no, i-happy sa ilimnan, mga kasimanwa. O ipaalin, ilimnan pagataron, wapat yamot do pang chicks ni Porman. Nga base again sa sugid katon, mga kasimanwa, ginamekos-mekos gali ninyo rin na, nagausoy man kamo ko inyong hugay. Nagadudilihin siya. Amanay, wa ka muna ginaswelduhi sa tama. O sa siin man doon nagaagtuman sa junk shop.
Ay mahuga ta, no? KKK, kanya-kanyang kurakot. Kabay paunta ka sa mga nagaobra karon kon bumaha, hindi maapektuhan inyong pamilya. Mga tuntong klase ka mga tao raw ay. Saraya nga rang kagabihanon ha, maging alerto kita uman, pahanumdum aton nga mga local authorities, provincial authorities. Wa malang man ita ginagamitan, take time gid nga mga full charge ro inyo nga mga cellphones ha. Agabay nga hindi kita maka-experience naya karang nga unscheduled power interruptions. Mga kasimanwa. Again, isingit man naton. Manami nga parte aton nga nga pagbuligan. Magid agree gid ako kay Capnil Candelario. Magpangadji ay pangamuyo. I-include naman aton yung mga responders, mga rescuers, mga pulista, mga taga Bureau of Fire. Ay tanan kita. Parang maggapaw or literal pagwao lang abi to bagyong Upong ho. Upong! Alas 7:24 di ka na lang kita hasta aton niya pag-ililibang mga kasemana sa Webes nga edisyon para tuntunan. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. Again, hindi kita magkalipat, magpangamuyo, ag magpasalamat sa tanan yung mga grasya nga nababato nato ng pagkabatunon pa rin sa mga Diyos. Kabayon taray tanan mga kasaman, mga padumduman katon, oy, walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Agabay, nga maging blessing man kita sa iba. Aton nga partner technical si kasimanwang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO o kon Chief Executive Officer kasi manuang Apple Saraspe III para sa patas agmay tagipuso ni pagpanerbisyo publiko. Ako rin yung na good vibes man kasi manuang